Magandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA and I'm a 23-year-old virtual assistant na kumikita na ngayon ng around 60,000 per month. Pero hindi naman ako ganito dati. Back in 2021 to 2023 is nag-work ako as a call center agent. Stressful, toxic, corporate politics, graveyard shift, paiba-iba yung schedule, and alam niyo na makaka-relate dito yung mga tao na nag-work din sa call center industry. And honestly, during that time, I was only making around like 12,000 to 16,000 a month working in call center. So, kala ng iba, nung nagtatrabaho ka sa call center, malaking sweldo mo, which honestly, meron pa rin mga call center ngayon na nagpapasahod ng yung iba nga minimum eh. And yung iba very slightly above minimum. And ayun nga, nung time na nagtatrabaho ko is 12 to 16,000 a month yung kinikita ko dati. Tapos pagod ka pa, puyat ka pa, kulang-kulang patulog mo, fucked up pa yung health mo, and ang hindi ko lang kasi gusto talaga is grabe yung effect ng long-term effect ng pag palagi kang kulang sa tulog. So, kawawa talaga yung health mo in the long run. Okay lang siya kung short period of time lang, pero kung years talaga na araw-araw kulang-kulang yung tulog mo, is magte-take talaga siya ng toll sa health mo. And then in 2023, nag-switch ako sa VA industry. Wala akong experience as a VA, wala ding idea of whatever I was doing. Wala akong clear path or kung ano mang fancy term yan. Pero ngayon, I'm consistently making around 60,000 per month working as a VA. And ayun, ayun ang income ko ngayon na para sa akin decent enough naman na. And happy na ako dun sa income ko na yun for right now. And I'm able to live decently dito since nasa probinsya din naman ako. And dito sa video na to, I wanna break down kung paano ko nakarating from 12,000 to 60,000 per month, and more importantly, yung mga bagay na ginawa ko na actually work. Kasi honestly, hindi naman ako matalino. I just did a few things right. So, here's the thing. Maraming mga tao, yung tingin nila para kumita ka sa virtual assistant, kailangan mo ng madaming skills, kailangan mo ng madaming certificates, kailangan mo mag-take ng courses, or kailangan mo ng months of preparation. Pero to be honest, hindi naman yon yung nagpaangat sa akin or nagbigay sa akin ng chance to be a VA. Importante siya to some degree, kailangan yung mga bagay na yon. Pero hindi yun yung reason kung bakit ako tumaas from 12,000 to 60,000 per month. So yung pinakamalaking shift para sa akin is tumigil na ako sa tumigil na ako maging ready para sa mga bagay-bagay. And then I just started trying to get hired. Kasi before, ganito ako mag-isip eh. Hindi pa ako ready mag-apply, kulang pa yung skills ko, mag-aaral muna ako ng ganito, ng ganyan, kailangan ko munang pag-aralan 'to, kailangan muna akong matuto nito. So, ang kinalabasan is lumipas sa mga buwan, pero wala pa ring nangyayari. Pero nung nag-switch ako ng mindset ko na ginawa ko siyang, bahala na, mag-a-apply ako kahit hindi ako ready, kahit hindi ako qualified. Dun nagbago lahat ng bagay eh. So, madami akong mga job applications na pinagsubmitan kahit alam ko sa sarili ko na hindi naman ako qualified. So, yun nga yung sinasabi nila, di ba? Huwag mong i-reject yung sarili mo. Bahala silang mag-reject sa'yo kung gusto nila. Di ba? Huwag yung sarili mo yung magre-reject sa'yo. So, kung feeling mo hindi ka qualified, pero may mga skills ka, or, yung mga skills ka na related or important sa role na tinitignan mo, is mag-apply ka pa rin. Okay nga yun eh. Sa akin,
Gusto ko talaga magkaroon ako ng mga interviews kasi sa mga interviews alam ko naman hindi sureball na maha-hire ka na, pero para sa akin parang practice din yung interview, eh. Mapa-practice mo yung interviewing skills or interview skills mo, yung pagsagot mo, tapos English speaking skills mo mapa-practice mo din. So, kahit ano yung mga job posting basta nakita ko lang na may related konti sa skills ko or na kaya ko yung trabaho, nag-a-apply ako agad kahit hindi ako 100% qualified. And marami akong mga interviews na inatinan na hindi naman ako na-hire and madami rin yung ginost ako kasi hindi ako qualified. Pero para sa akin parang practice nga yun, eh, na nakapag-practice ako ng pagsagot ko sa interview, kung paano ako sumagot, tapos ayun, para sa akin good thing yun. So, instead of spending weeks or months watching tutorials ng kung ano-ano mang tutorials yan, what I did is I just started sending hundreds of applications every day. Kahit sablay, kahit hindi ako qualified, kahit hindi ako perfect, kahit feeling ko hindi ako matatanggap para dito is nagtuloy-tuloy pa rin ako. And the funny part is nakakuha pa nga ako ng client dahil dun sa ginawa ko na submit lang ng submit ng application. Kasi para sa akin volume talaga yung kailangan ngayon, especially ngayon sa VA industry na marami nang gustong maging VA and maraming gustong mag-work from home. Kung gusto mo talaga makakuha ng client is you have to submit hundreds of applications per day. Kung hundreds of applications per day yung sinasubmit mo is mabilis yung time na makakakuha ka ng client. And also, meron akong isang bagay na napapansin sa mga aspiring freelancer or virtual assistant na palagi nilang ginagawa is they focus too much on learning a lot of things. Pero I think when you're just starting out, especially kung hindi pa ganun kalawak yung experience mo with things or maybe wala kang experience or very minimal lang like yung OJT mo lang sa school or something or nag-work ka lang for a few months in a certain job, okay na yun. Ayun ang i-highlight mo na skills mo na natutunan mo sa previous employment mo or sa previous na or sa school mo kung ano yung mga skills na nakuha mo ay natutunan mo. And ayun nga, masyadong nagfo-focus yung mga tao sa learning and not enough on actually how to get paid or how to communicate or how to get clients. Kasi to be honest, yung skills is matututunan mo lang naman siya while you're working on the job na. Important lang na ma-highlight mo yung kung ano yung mga skills na natutunan mo before and how you can help your client. Pero yung processes and how to do things talaga is malalaman mo lang sure matututunan mo lang siya pag sisimula ka na talaga magtrabaho. Oh, for me kung gusto mo talaga makakuha ng client or work from home job as soon as possible is kailangan mong i-focus yung energy mo sa applying into hundreds of applications per day. So, I always say nga na minimum of 60 applications per day yung kailangan mong i-submit. And yung recommended ko talaga na amount is at least 100 applications per day. Especially kung unemployed ka naman tapos desperate ka na makahanap ng work from home job. Ano pa bang gagawin mo sa buong araw? You have 8 hours a day. You can 8 or maybe 12 hours per day nga, eh. Ilang araw, or I mean, ilang oras ka ba gising sa isang araw. So, you can definitely reach at least 100 applications per day, especially kung unemployed ka. Ako nga nung time nga na nag-a-apply ako for work from home jobs, employed pa ako nun, pero nakaka at least 60 to minimum 60, umaabot pa ako ng 100 submissions per day dahil pagtapos ko nun sa trabaho is diretso na ako sa pag-a-apply and minsan i-spend ako ng maybe 4 or 5 hours pa after ng trabaho ko
para mag-apply to job listings. So, kung gusto mo talaga magagawa mo, pero kung hindi mo gusto bad enough, is hahanap ka ng mga rason para i-postpone or para hindi gawin yung mga bagay-bagay. Ayun nga yung sinabi yung quote ni Friedrich Nietzsche na he who has a why can bear almost anyhow. So, basta may rason ka, may deep reason ka para gawin yung isang bagay, kahit anong mangyari or kahit anong sitwasyon, hahanap ka ng paraan para gawin pa rin yun. So, tumigil ako sa pag-overthink, nagsimula ako or nag-focus ako sa pag-a-apply sa mga job listings, in-improve ko yung resume ko, in-improve ko yung subject title and yung positioning and messages ko sa mga job listings. And isa pa na biggest na nakatulong sa akin is tumigil ako sa pagiging generic or sending generic messages like, "Hi, I'm a hardworking VA. I can do this and that." Pinag-aralan ko talaga kung paano ko mapoposition yung message ko in a way na um, maganda pakinggan para sa mga clients and makikita talaga nila na skillful ka and bagay ka or maybe you're a good fit for the job dahil pa lang sa messaging mo. Kasi minsan merong mga jargons or may mga terms sa isang job position na yung makakaalam lang is yung mga tao na nag-research talaga or napunta na sa position na yun. So, kailangan mong pag-aralan yung pinag-a-applyan mo and ayun, i-position mo yung message mo, yung cover letter mo na para manotice ka and mag-stand out ka sa ibang mga applicants. So, kung kailangan ko i-summarize lahat kung paano ako naging VA is, ito yun. Nag-a-apply ako sa mga applications kahit hindi ako ready. Ayun yung number one. Number two is send ako ng minimum of 60 applications per day. Ayun talaga yung number one rule ko. Pero as much as possible, I try to hit at least 100 applications per day. Then number three is taking long enough. Kahit wala ako nakikitang result, consistent pa din ako araw-araw. So ulitin ko lang, number one, nag-a-apply ako sa mga sa mga listings kahit hindi ako ready. Number two, sending a minimum of 60 applications per day. Pero I try to get at least 100 applications per day. And number three, sticking long enough kahit wala akong nakikitang result. Basta maging consistent lang ako araw-araw sa ginagawa ko kasi alam ko in the background nag-a-add up yung mga ginagawa ko kahit walang lumalabas na like visual results sa ngayon. Alam ko sa background nag-a-add up yun. And eventually after 1 week or 2 weeks lalabas yung mga result kahit 2 weeks ago ko pa sinubmit yung applications na yun or something. And to be honest and honestly, I'm still figuring things out ngayon. Hindi pa ako successful or whatever, pero going from 12,000 to 60,000 per month really changed my life a lot, as well as yung mga loved ones ko. So, if you're someone na gusto pumasok sa VA world or currently stuck ka, baka ito na yung sign mo para tumigil sa pag-overthink and magsimula lang. Kasi most of the time, yung mga bagay na pumipigil sa'yo or yung pumipigil sa'yo is hindi naman yung lack of skill mo. Yung tumitigil lang talaga is ikaw, yung sarili mo. Dahil hindi ka nagte-take action. So anyway, yun lang para sa video na to. Sana makatulong to sa inyo and see you in the next one. Peace out.